Amazing grace. Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito, kayo muli narito naman sa aking programa, ang Tandaan Mo Ito. Tandaan natin ito. Brad, ano naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Ang pagmamalasakit sa templo. Ano yon? Pagmamalasakit sa templo. Ay bakit naman yan ang ating tatandaan? Sapagkat may malaki pong kaugnayan ito sa atin pong pagbasa sa susunod pong linggo sa March 3, 2024 kung paano ang Panginoong Hesus ay naroon sa templo sa panahon ng Pasko at nakita niya yung sitwasyon at kalagayan doon sa pinakatemplo at makikita natin yung kanyang hakbang na ginawa na ikinagulat ng mga naroroon pati ng mga namamahala at pati ng kanyang mga alagad. Pero bago natin bigyan ng daan at puwang ang atin pong refleksyon, bibigyan po muna natin ng pagkakataon para naman pasalamatan ang ating mga kapatid na commenters, subscribers, viewers. Ayan. At sa mga nasa live, maraming salamat. Ate Syra, good morning. Ayan. Shout out sa ating mga kapatid kay Doc Bak, salamat sa iyo. Kay Jing Ramos, kay Brother Nelson Umipig na wala pong sawa na nagpapadala ng maningning na tala. Kay Sister Nympha Ay, salamat po sa iyo. Kay Sis Glenn Bagsit Fulgar at kay Brother Arnold Fulgar. Yan, couple po sila na atin pong kaibigan na din sa social media at kahit sa Ambel. At kay Brother Nick Cunanan, maraming salamat sa iyo. Kay Jennifer Generoso, kay Alvin Insigne, salamat sa iyo. Kay Norberto Macaraig, Daisy Villanueva, Melchora Besa, Lydia Caballero, ayan, Brother Jerry Candelario, first time niya sa atin. Brother Roger Magbanwa, Reynaldo Paharda, Emma Reyes, Antonio Marabot, first time po din yata niya sa atin. Kay Sis Marchita Lastra, Roda Cadiao, first time din niya sa atin. Kay Jomili Padios, first time din, salamat sa iyo kapatid. Kay Zed Lamoste, Raquel Di Guzman, Ariel Soriano, Neil Dacalios, Brother Joed P. Yan, dyan sa Australia. Salamat sa iyo kapatid. Kay Tito Lusanes, parang first time din niya. Maraming salamat. Kay Evangeline Quinto, Larry L. Lucegro, first time din po yata niya. Sana lahat ng mga naging first time dati, magpatuloy lang. Ayan. Kay Brother Nelson Domingo, salamat sa iyo. Kay Sense Pat Jude, salamat sa iyo kapatid. Kay Jaime Beldenisa, Siling Dones, Telia Cabello, Noel Morelio, salamat sa iyo. Kay Brother Eduardino Marsigan, kay Brother Bong, salamat sa iyo kapatid. Kay Merily Capistrano, salamat po. Kay Alberto Daba, maraming salamat. Pagpalain kayo palagi ng ating Panginoon mga kapatid. At kung ibig din po ninyo na mapasama palagi sa Sunday shoutout sa ating Gospel Reflection, huwag lang kayo mag-atubiling mag-comment sa akin po mga video dito sa YouTube channel. No? Pag-like lang, hindi po kayo ma-identify. Hindi kagaya sa Facebook na yung likers ay na-identify. Maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. At saka sa mga nasa live, maraming salamat dyan. Brother Ray Balibat, good morning sa iyo. Sister Mirasol Bilen, go lang. Sister Sonia Federico, maraming salamat. Medyo mahina yata ang signal natin, kaya kung nagpa-fluctuate at nagba-blurred yung signal natin, parang medyo mahina. At saka medyo may kantahan lang dito sa aking paligid. Kaya medyo marireceive niyo yung mga kantahan kasi may video okay dito sa kabila. Sa aming neighborhood. Yan. Salamat sa 5 million daw sa mga nasa Facebook. Pagpatuloy po tayo. Ano ang ating tatandaan? Pagmamalasakit sa templo. Hahanguin po natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, ang kabanata ay 2. Mga talatang 13 hanggang 25, ganito po ang pagkakasaad. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi.
Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit, at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera, at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapate, alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi ng kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit, ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang naniniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila, sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Yan, salamat sa mga nasa live. Samahan po ninyo ako, Sister Mel Matutina. Salamat sa iyo. Nasa Facebook lang ako, sir. Ako nga, Ate Syra. Sige lang, one time sasama nga kita sa mga shoutout. Hindi kita na isasama eh. Kaya mo sa susunod. Sa mga susunod na panahon. Pag hindi man ngayon, bukas, at magpakailanman. Ayan, peace, joke lang. Okay, tuloy tayo. Simulan po natin ang ating pagninilay. Ano ang ating pag-uusapan? Pagmamalasakit sa templo. Magandang usapin ito sapagkat ito ay napapanahon din. Pag pinag-uusapan kasi ang templo ay mga lugar ng panambahan. Brother Vic Nunez, ayan, si kumparing-paring Vic Nunez. Mukhang wala kayatang hayo, Brother Vic. Ayan. Katatapos lang na anniversary ninyo dyan, ha? Belated happy anniversary, Brother Vic, dyan sa area mo. Okay. Simulan natin ang ating pong pagninilay. Maganda-ganda itong ating pag-uusapan sapagkat napapanahon. Kapag pinag-uusapan kasi ang templo sa Bible, ay tumutukoy ito hindi lamang sa isang gusali. Ayan, no? Simulan natin. Ano ba ang templo sa Bible? Pag pinag-uusapan ang templo sa Bible, ito ay tumutukoy sa building, sa gusali o sa structure. Ayan. Ito ay tumutukoy sa gusali, sa building o structure. Yung literal talagang templo. Ayan. Blessed morning din, Sister Mel. Ayan. 6 viewers, 8 million in the house. Salamat sa 8 million. Siyam na ngayon, nadadagdagan. Sana huwag mabawasan. Parilak ang dagdag. Ayan. Pag pinag-uusapan kasi ang templo sa Bible, ito ay tumutukoy sa gusali, doon sa building, doon sa structure na ipinagawa ng Diyos na iniutos kay Haring David, ngunit hindi ito na ipatapos ni Haring David sapagkat nasa panahon pa siya. Nung panahon kasi ni David, kasagsagan ng digmaan kasagsagan ng gyera, ng labanan, ng war. Kaya walang panahon para magpatayo ng gusali. Kailan napatapos at naipatayo ang gusali, ang templo? Nung panahon na ni Solomon sapagkat may treaty na kumbaga ay payapa na, panatag na ang bansang Israel. Wala nang gera nung panahon nila, kaya naipatapos yun. So yun yung unang pagkakahulugan ng templo, gusali, building, or structure. Pangalawa, sa Bible, kapag binasa natin na ang templo ay hindi lang tumutukoy sa gusali o sa building. Yan. Salamat sa 11 million in the house. Sana magpatuloy na yan, dami niya. Hello, Brother Frank. Good morning sa iyo, Brother Frank Toledo. Ayan. Blessed Sunday din po, Sister Judy Miranda, Sister Arlene Paras, Iso Tampis. Good morning po sa iyo. Ayan. Yung iba, mamaya ko na i-acknowledge, no? Kung kayo yung mag-i-stay paga, mamaya. Ayan. So, tuloy natin. So, ang templo sa Bible ay tumutukoy sa gusali. Pangalawa,
nang ang Panginoong Hesus ay pakawalan, itaboy yung mga hayop at yung mga nagpapalit ng pera, yung mga nagtitinda doon sa loob ng templo. Tinanong siya ng mga namumuno ng mga Hudyo, ano ang kapangyarihan mo at karapatan? Ano ang himala na may papakita mo para gawin mo ang mga bagay na ito? Ang sabi ng Panginoon, gibayin niyo ang templong ito at itatayo ko sa loob ng 3 araw. Sabi ng mga namumuno, 46 years nga ito itinayo eh. Tapos ngayon sasabihin mo, sa loob ng 3 araw, tatayo mo? Ang gustong tukuyin ni Jesus sa kanila ay hindi yung templong gusali. Ang tinutukoy ni Jesus na gusali ay ang kanyang katawan. So, dalawa na ang pagpapakahulugan ng templo sa Biblia. Una ay ang gusali, pangalawa ay ang katawan ng ating Panginoong Hesus na ikinukumpara niya sa isang templo. Ayan. So, ano ang templo? Gusali. Pangalawa ay ang katawan ng Panginoon. Pangatlo, pagdating sa bagong tipan, sinasabi na ang mga katawan, ang mga mananampalataya ay templo na ng Diyos, sabi ng Korinto di ba? Ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. So, ang templo ngayon, umuulan po dito sa amin, malakas ang ulan dito sa amin. Siguro pinapalamig lang yung panahon. So, ang unang tinutukoy na templo gusali, pangalawa ay ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, at ang ikatlong tinutukoy na templo ay itong mga mananampalatayang katulad mo, katulad ko, katulad nating lahat, sapagkat tayo ay pinananahanan ng Espiritu Santo. So, pagpapahalaga o pagmamalasakit sa templo. Una, na gusto po nating puntusan ay ito. Sabi po ng verse 13, balikan po natin, basahin natin. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit, at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at pinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang may papakita mo upang patunayan? May karapatan kang gawing ito. So kita natin, doon sa aksyon, doon sa ginawa ng ating Panginoon, kitang-kita natin, una, ito yung gusto nating puntusan, yung pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Medyo mahina po yung ating connection dahil nga siguro sa pag-ulan. Salamat po si Sister Glenn Bagsit Pulgar. Good morning po sa iyo. Ayan, salamat po sa inyo mag-asawa kay Brother Arnold. Regards po. Sister Rose Diogrades ng Malabon. Salamat po sa iyo, Sister Rose. Kailan lang kita na-accept Kailan lang kita nag-give friend. Salamat po sa inyo. So, una na gusto nating puntusan ay yung pagmamalasakit sa templo. Bakit? Bakit ganun na lang yung alab ng pagmamalasakit ni Jesus sa templo? Sapagkat para kay Jesus, mga kapatid, ang templo ay bahay ng kanyang ama. Alam niyo po kung bakit iniutos ni Yahweh na magtayo ng templo nung panahon ni David at saka ni Solomon? Alam niyo kung bakit? Napakahalaga po yan sa kanila. Kahit napakalayo ng mga Israelita o ng mga Hudyo nung panahon na yun, taon-taon, tuwing pesta ng Pasko, ang mga Hudyo ay nagsisiuwi sa Jerusalem, doon sa templo. Lahat, kahit nasa malayong dakong panig ng daigdig, taon-taon, pumupunta sila pag panahon ng Pasko. Para gunatain yung mga panahon kung paano silang pinalaya ni Yahweh sa Ehipto sa kamay ng Paraon. Yun yung kanilang malaking selebrasyon. Kaya ang lahat ng mga Israelita, ang lahat ng mga Hudyo, talagang pumupunta doon. Ano ang gagawin nila? Para sumamba. Bakit? Kasi ang templo ay lugar na kung saan doon sasambahin ang Diyos. Dahil sa templo,
bumababa ang kanyang presensya. So ano ang templo? Ano ang significance? Ano ang pagpapakahulugan sa Biblia ng templo? Templo ay pinananahanan, binababaan ng presensya ng Diyos. Kaya lahat ng mga Hudyo sabik na makarating every year tuwing kapestahan ng Passover para gunitain yung pagpapalaya sa kanila ng Diyos sa kamay ng Paraon sa bansang Ehipto. At yun din yung panahon na bumababa ang presensya ng Diyos sa templo. Kaya napakahalaga. Kaya ganun na lamang ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo sapagkat para sa kanya ito ay bahay ng kanyang ama dahil bumababa ang presensya ng Diyos. So ano pa ang templo? Maliban sa binababaan ng presensya ng Diyos, ang templo kaya pinagmamalasakitan ng ating Panginoon sapagkat ito ay lugar ng panalanginan. Lugar ng dalanginan. At kapag sinabing lugar ng dalanginan, ito ay lugar ng pagsamba. O di ba? Lugar ng pakikipagtagpo, lugar ng pakikipagniig natin sa Diyos. Ewan ko kung sasang-ayon yung mga nandyan sa live. Sister Cecilia Perez Sanchez, good morning po. Salamat sa iyong pagdating. So, ang templo, binababaan ng presensya ng Diyos. Ang templo ay dalanginan ng pagtitipon ng mga anak ng Diyos. At pangatlo, lugar na kung saan kakatagpuin nila ang Diyos. Kaya sa atin ding panahon, kapag tayo pumupunta sa mga fellowship, sa mga pagsamba, sa mga kongregasyon, yun din yung panahon para katagpuin natin ang ating Diyos, diba? Lugar na kung saan ay aalalahanin natin yung mga magagandang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Brother Archie, good morning sa'yo. Brother Archie, ayan, Binaloyo ng Rizal. So, lugar na kung saan ay bumababa ang presensya ng Diyos, lugar ng dalanginan, lugar para katagpuin ng Diyos, at lugar para alalahanin ng Diyos. Kaya lang, mapapansin po natin, doon sa templo, may ginawa ang Panginoon. Ano ang kanya ginawa? Panghagupit. Bakit? Ano ba ang nangyari doon? Kasi doon sa loob ng templo, actually sa bukana lang naman yun, hindi naman sa kaloob-looban. Mayroong mga tindahan. Kaya nga ang tanong ay, galit ba si Jesus sa mga nagtitinda, sa mga negosyante? Galit ba siya doon sa mga naroroon na nagbebenta? Hindi. Kasi yun ay lugar na kung saan dapat lugar ng pagtitipon ng mga hintil, ng mga Hudyo. Kasi mayroong mga Gentile courts sa tinatawag, may women's court din, may Jewish court din. Ang nangyari doon sa lugar na yon, nagkaroon ng pamilihan. Bakit nagkaroon ng pamilihan? Kasi ganito, ang mga Israelita, ang mga Hudyo ay inutusan ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises na huwag pupunta sa templo nang walang daladalang anuman. Yun ang ibig sabihin. No? Ang mga Hudyo, ang mga Israelita, oriented sila, inilagay sa kanilang isipan at kalooban na kapag sila'y pupunta sa templo, makikipagtagpo sa Diyos, sasamba sa Diyos, hindi sila dapat pupunta na walang dalang anuman, empty-handed na kung tawagin. Kailangan sila'y may daladalang mga handog. Yan. Ikaw, ako, tayo, na mga nagpupunta sa mga fellowship, nagpupunta ka ba na sarili mo lang ang dala mo o may dala kang hawak sa kamay para ihandog? Diba? Mga tanong na ikaw lang ang makakasagot niyan. Dala-dala lang ba natin ang ating sarili o may dala pa tayo sa ating kamay na ihahandog para sa pagtatagpo natin sa Panginoon? So sila ganon. Oriented sila. Ang problema, yung mga nasa malalayo, yung mga nasa malalayong lugar, kapag sila yung magta-travel at magdadala sila ng baka, ng asno, ng ibo, ng kalapate, kumbaga sagabal pa sa kanilang paglalakbay yun eh. Kaya ang gagawin nila, bibili na lang doon sa templo. Hindi na sila magdadala mula doon sa malayong lugar na kanilang pinanggalingan ng mga ihahandog nila. Kasi ang requirement, kapag sila'y maghahandog sa Diyos, baka man yan, asno man yan, ibon man yan, kalapati man yan, may mga tagasuri doon eh. Kapag yun ay nakita nilang may kapintasan, may sugat, nabalian ng pakpak, kulang ang balahibo, i-declared nung tagasuri na hindi karapat dapat ihandog yung kanilang mga daladalang handog.
Kasi nga, sa haba ng kanilang paglalakbay, pwedeng magutom, masaktan, mabalian, masugatan, yung mga hayop na kanilang ihahandog. Kaya, imbis na sila'y magdala, ang kanilang mindset, mayroon naman sa templo, doon na lang tayo bibili ng ating ihahandog. So, kaya nagkaroon ng tindahan. Kaya mayroong mga nagbebenta doon. May nagpapalit pa nga rin ng pera Kasi sa templo, hindi tinatanggap yung pera ng ibang bansa, ng mga kalapit bansa nila. Ang tatanggapin lang ay yung perang umiiral nung panahon na yun, yung shekel sa bansang Israel. Kaya may namamalit, may currency, change currency doon, may mga money changer doon. So yun dahilan. Ngayon, ang nangyari, yung mga malalapit, yung nandoon mismo sa loob ng Israel, sa Jerusalem, may mga dala ng handog yun. Ang problema, pinasok sila ng corruption. Bakit pinasok ng corruption? Anong ibig sabihin ng pinasok ng corruption? Ang nangyari, mga kapatid, yung mga taga-suri, ayan, hello, Sister Beron, Makasadya Digia, ang galing ng anak mong kumanta, manang-mana sa, kay Brother Efren, hindi sa'yo. Ayan, ang galing kumanta, parang si Brother Efren. Ayan. Okay, tuloy natin. Ang nangyari, mga kapatid, yung mga taga-suri ng handog, kahit yung mga taga doon na may daladalang handog, ang gagawin nila, i-declare nila na marumi, hindi karapat-dapat, unclean, kumbaga may batik karumihan, mayroong sakit, mayroong sugat, yung mga daladalang handog, taga doon na sila. So ang gagawin ay bibili na lang kasi reject na yung kanilang handog Bakit? Kasi yun hong mga nagbebenta doon, kasapakat. Hindi maganda pakinggan, kasapakat. Ano ba sa Tagalog yung, ano ba sa English yung kasapakat? Kakunaybe, di ba? Magkasundo sila. So, anong ibig sabihin? Nung panahon na yon, sinasamantala nila yung mga tao, pinagsasamantalahan nila yung mga tao. Kahit na karapat-dapat na ihandog yung kanilang mga dalang handog, i-declare nila na hindi karapat-dapat. Kumbaga, marumi, may pilay, may sugat, may batik, may mga kapintasan, parang ganun. So, ang gagawin ng tao, bibili ngayon. Bakit? Kasi yung mga nagtitinda, kakontsaba ng mga sumusuri. Nagkukunayb sila, nagkukontsabahan sila. Kapag bumili ngayon, yung tao sa kanila, may komisyon ngayon, itong mga sumusuri doon sa mga hayop. Nasasabihin nilang may kapintasan na kapag bumili doon sa may tindahan, mayroon siyang kita doon. So, para sa mga namamahala ng templo, ang templo ay lugar na kung saan mayroon silang pang sariling interest. Kaya nga sinasabi natin, Korape, para sa mga negosyante, ano ang templo? Para sa kanila, sa mga nagtitinda, sa mga nagninegosyo, ano sa kanila ang templo? Lugar ng pagkakakitaan. Masakit pakinggan pero yun ang katotohanan. Sa atin ding kapanahunan, parang may nagaganap na ganitong pangyayari. Ang mga pinagtitipunan, ang mga assembly, ang mga gawain para sa kanila, sa mga negosyante, ay lugar ng malaking pagkakataon para kumita at kumita at kumita. O, diba? Parang ganoon So, para dun sa mga namamahala, ang templo ay lugar ng kanilang pangsariling diskarte. May diskarte sila dun Kumikita din sila dun sa mga nagtitinda, may komisyon sila dun O, diba? So, kitang-kita natin na doon sa templo, yung mga naglilingkod, corrupt, mayroon pong corruption. Ayan. Blessed Sunday, Bishop Anthony, Sister Nida Caminyola, Sister Carol Garais Cano. So, kitang-kita po natin na may corruption. Para sa mga negosyante, ang templo ay lugar ng kanilang pagkakakitaan ng malaking kita, ng malaking income. Para doon sa mga namamahala sa templo, ito'y lugar ng kanilang pangsariling diskarte. Dumidiskarte sila doon sa kanilang tungkulin, gampanin, na i-reject yung mga daladala ng mga Hudyo, ng mga Israelita na handog, at sasabihin may kapintasan, siyempre hindi na ihahandog at ipagpipilitan ng mga Hudyo yun. Ang gagawin, bibili na lang sa mga nagtitinda. At kapag yun ay bumili doon, yung mga nag-check na dininay, ni-reject yung kanilang handog, mayroon yung komisyon doon sa mga nagtitinda. O, di ba?
Para sa kanila, ang templo ay lugar ng pangsariling pagdidiskarte. Ayan. Sorry to say, pero yan ang katotohanan at yun ang nagaganap, mga kapatid. Bakit? Ang mga Israelita, sasabihin nila, ay ganun ba? Reject ba? Wala namang kapintasan yan siyempre kung pagpipilitan pa nila, magkakaroon ng malaking argumento. Hindi na lang kami maghahandog. Hindi ganun Ang mga Israelita, ang mga Hudyo, pag sinabing, hindi na kami maghahandog, hindi nila sasabihin yun. Kasi, mula pa sa kanilang pagiging tao, sila ay nagkaroon ng isip, oriented na sila na dapat sila ay maghahandog. Kaya bibili sila, mapipilitan silang bumili sapagkat ang order at utos sa kanila, dapat merong ihahandog kapag sila ay makikipagtagpo sa Diyos. Kaya bibili sila. Ayan. So, sa mga Israelita, para sa kanila, ang templo ay lugar para katagpuin ang Diyos. Para sa mga Israelita, sa mga Hudyo, ang templo ay lugar ng dalanginan. Ngunit pagdating kay Jesus, para kay Jesus, ang templo ay bahay ng kanyang ama. Kaya nga pinagtabuyan niya pinaghampas niya ng lubid Pati yung mga namamalit ng pera, pinagtabuyan niya, di ba? Sa sobrang galit niya Dahil parang nasa laula, nababoy yung pinaka-templo, yung harapan ng templo, na ang ganda para sa kaanyuan ng templo, para sa mga taong nasa ibang lugar, hinahangaan, dinadakila yung templo, pagkatapos doon sa loob, punong-puno ng kabulukan. Kaya ang Panginoon ay nag-aalab yung kanyang damdamin na pinagtataboy ang lahat ng naroroon. So, ano ang templo? Sa mga negosyante, lugar ng kanilang pangsariling income. Para sa mga namamahala sa templo, ang lugar ng templo ay lugar ng pangsariling diskarte sapagkat sila ay may komisyon, so punong-puno ng corruption doon sa mga namamahala. Sa mga Israelita, ang templo ay lugar para katagpuin ng Diyos sapagkat para sa kanila, dito bumababa ang presensya ng Diyos at kapag bumaba ang presensya ng Diyos, ang kanilang mga panalangin, kapag mabuti ang kalooban at banal matuwid ang punong saserdote na naghandog doon sa most holy place, ang kanilang panalangin ay answered prayer. Para kay Jesus, ang templo ay bahay ng kanyang ama. Simulan na po natin ulit ang pangalawang gusto nating puntusan. Ano ang ating pinag-uusapan? Pagmamalasakit sa templo. At ito yung una nating pinupuntusan, pagmamalasakit. Pangalawa na gusto nating puntusan, ang sabi ng verse 19, sumagot si Jesus. Di ba hinihingaan siya ng tanda? Hinihingan siya ng mga palatandaan kung bakit niya ginagawa yun, ano ang kanyang kapangyarihan, ano yung kanyang authority para gawin yung pagtataboy. Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila ay naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Dito sa ating pong pagbasa, ipinapahiwatig na ni Jesus yung kanyang nalalapit na kamatayan. Kasi doon sa kanyang ginawa, actually, sa mundong ito, sa ating kapanahunan, nilabanan niya yung namamahala, yung pamamahala, yung kaganapan, yung sitwasyon Kinontra niya yun Hindi sumang-ayon si Jesus doon sa tradisyon, doon sa kalakaran na nagaganap sa templo. Pinuna niya yun Hindi lang basta pagpunay, pinaghahagupit niya Siyempre, magagalit yung mga namamahala doon. Magagalit yung mga taong naroon. Magagalit yung mga nagninegosyo doon sa kanya. Kaya pinag-uusapan na kung ano yung pwedeng gawin sa kanya. So sinasabi na ni Jesus, pinagpapauna na nila, para sa kanila, yung templong tinutukoy ni Jesus ay yung gusali. Pero ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. So anong ibig sabihin? Yung pong ginawa ni Jesus na pagtutol, pagkontra, pagpuna, pagtataboy, doon sa nagaganap na sitwasyon sa templo, buwis buhay yun Ano ang tawag doon? Buwis buhay. Good morning, Brother Israel Manila. Ayan. Ate Syra, andiyan ka pa hanggang ngayon. Hindi ka ba naglalaba? Sister Glenda Hoco Cruz, maraming salamat. Ang ginawa po ng ating Panginoong Hesus ay buwis buhay. Subukan mong kumontra sa isang pamamahala, sa isang samahan.
Subukan mong kontrahin ang nagaganap na kaganapan. Ang mangyayari sa iyo, ikaw ay magiging kalaban ng marami. Ikaw ay aalisin sa kung anumang meron kang karapatan, trabaho, katungkulan sa lugar na yun, kahit nga sa gobyerno, di ba? Kapag kinokontra mo ang kalakaran ng pamamahala ng isang gobyerno, ikaw ay magiging kalaban, magiging opposition ka. At hindi lang yun, baka mapagbantaan ka pa. At hindi lang baka mapagbantaan, baka saktan ka pa. O kaya lilipulin ka pa. O di ba? Yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa templo, buwis buhay po yun. Kaya maraming nagalit sa kanya. Ngunit sinasabi niya, gibainin niyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. Kahit na siya ipapapatay ng mga naroroon, ng mga matatanda ng bayan ng Israel, ng mga pinuno ng mga relihiyon nila, sinasabi niya na itatayo niya uli. Ibig sabihin, bubuhayin niya ang kanyang sarili. Mamamatay nga siya, ngunit siya'y muling mabubuhay. Ito po ay pagpapatiunan na sa kanila na ito yung magaganap sa kanya. Nagpapahiwatig na ang Panginoon sa kanila, nagpo-prophesy na ang Panginoon sa kanila, maipapapatayin nyo nga ako, ngunit sa loob ng 3 araw, ako ay muling mabubuhay. Sinasabi niya yun eh. Kaya nga sabi sa verse 22 kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at sila'y naniwala sa kasulatan at sinabi ni Jesus. Actually, nandoon ang kanyang mga alagad nung gawin niya ito eh. Kaya nung muling mabuhay ang Panginoon, nag-flashback sa kanila yung nangyari sa templo. So naniwala sila doon sa mga sinabi ni Jesus. At nakita nila na yung templong tinutukoy ni Jesus ay hindi na yung templong gusali, kundi ang ating Panginoong Jesus. Yung katawan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga ang tanong ngayon ito yung bang templong yun na pinagmalasakitan ni Jesus nung panahon niya, nag-i-exist pa ba yun ngayon? Hindi na, wala na po. Yung templo na pinagmalasakitan ni Jesus nung panahon niya na nandito pa siya sa lupa, ipinahintulot na ng Diyos na ito'y mawasak ng taong 70 AD. Nang sakupin ng bansang Roma ang Israel, winasak yun eh. Ang natira na lang ngayon dyan, yung pader. Ano ang natira? Yung wailing wall na tinatawag yung pinakapader. Tingnan po ninyo ha. Ang Diyos ang nag-utos na ipagtayo siya ng templo sapagkat pananahanan niya ng kanyang presensya. Pero ang Diyos na rin ang nagpahintulot na ito ay wasakin at ipawasak sa mga kaaway ng mga Hudyo. Bakit? Sapagkat hindi nila binigyan ng pagpapahalaga at pagmamalasakit. Samantalang si Jesus, kitang-kita natin yung masidhing pagmamalasakit niya sa templo. Dahil sa pagwawalang bahala, na puno ng korupsyon ang templo, na ang Diyos ang nagutos na ipagpagawa siya, ang Diyos din ang nagpahintulot na ipawasak ito para hindi na panggalingan ng kanilang mga pagkakasala, para hindi na panggalingan ng kanilang karumihan, para hindi na panggalingan ng kanilang pagsuway at paglabag sa Diyos. So yun yung pangalawa. Ano po yung pangalawa? Pagkamatay ng Panginoong Yesus. Ano yung unang pinupuntusan natin? Pagmamalasakit sa templo. Pangalawa ay ang pagkamatay ng ating Panginoong Yesus. At ito na yung ikatlo, mga kapatid. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang naniniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Sa kabila ng lahat ng iyon na kanyang ginawa, may mga nainis, may mga nagalit, may mga nagbalak na plano, nagtangka sa kanyang buhay. Pero, meron din pong mga natuwa. Meron din pong manangag thumbs up. Meron din pong pumalakpak. May mga taong naniwala at sumunod sa kanya. See? Ano ibig sabihin? May mga tao pa talaga nung panahon ng Panginoon na masunurin. Na totoong may mga takot, may takot sa Diyos. At ganoon din naman sa ating panahon. Hindi lahat ng mga naglilingkod ay huwag nating isiping masama. May mga naglilingkod pa din, may mga gumagampan pa din sa kanilang mga paglilingkod na mabuti ang puso at kalooban. Hindi naman marumi ang puso at kalooban. Nagmimithi pa rin makasunod sa kalooban, parang nung panahon na yon. Anong sabi? Subalit, hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila. O, tingnan nyo ha. Kahit na maraming mga taong sumunod at naniwala sa kanya, ang katawan o ang sarili ng Panginoong Jesus ay hindi niya ipinagkatiwala sa sino man sa kanila. Sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Tingnan niyo, kilala niya ang lahat. Tingin pa lang, kilala niya na eh. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man. O, di ba tayo? Pag meron tayo nakikitang tao, lalapitan natin yung mga malalapit sa atin.
sino siya? Sino yung taong yun? O di ikikwento. Sasabihin sa atin yung mga detalye ng taong yun na tinatanong natin. Nagkakaroon tayo ng impormasyon tungkol sa taong yun sapagkat meron tayong tinanungan. Ang Panginoong Yesus hindi, walang ganoon. Sabi rito, hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. Batid, tingin lang ng Panginoon na aarok na ni Jesus ang kalooban, ang isipan ng isang tao. Bakit? Meron siyang tinatawag na gift of discernment. Yan, discerning of spirit. May pagkaalam ng mabuti at masama. So, yan po yung ikatlo, pagkaalam ng mga bagay. Ano ang ating pinag-uusapan? Ang pagmamalasakit sa templo. Ang unang pinupuntusan natin, pagmamalasakit sa templo. Pangalawa, ang pagkamatay ni Jesus. At ang ikatlo ay ang pagkaalam ni Jesus ng lahat ng bagay. At bilang pagtatapos, mga kapatid, sa ating pong pagninilay, sa ating pong pagbasa, makikita natin na nalalaman ng Panginoong Jesus o nababasa ng Panginoong Jesus ang nilalaman ng puso ng bawat tao. Mabuti man o masama, ang atin pong buhay, ang ating iniisip, ang nasa ating kalooban, nababasa yan ng Panginoon. Walang sino mang pwede pang may magsabi sa Kanya kung ano tayo, sapagkat nababasa ng Panginoong Yesus ang puso at nilalaman ng ating kalooban. Pangalawa, ito yung tanong. Para sa atin, kumusta ba ang mga bahay dalanginan, mga bahay pagsamba? Mga bahay na kung saan doon natin pinupuri at kinakatagpo ang Panginoon. Kumusta ba yung ating pagpapalagay at pagpapahalaga? Ang tanong ay, pasimuno ba tayo sa mga pagsuway at paglabag? Hello po, Sister Arlene Macaranas, yan, Sister Glenda. Oko. Ang tanong ay, ako ba ay pasimuno sa mga bagay na pagsuway? Yun. Kung ako man ay nasa mga pagsamba, sa mga paglilingkod, sa fellowship, ako man ay kasama sa mga community ng mga mananampalataya, ako ba ang nagpapasimuno ng paglabag, pagsuway ng mga batas at utos ng ating Panginoon? Lantaran man o patago yung aking ginagawa. Kaya para sa akin, ikaw at ako, tayong lahat ay templo ng ating Panginoong Yesus. Kaya kung ito ay templo, dapat hindi ito pinanggagalingan ng paglabag at pagsuway sa ating Panginoon. So ano po yung ating pinag-uusapan? Ang ating pong pinag-uusapan ay ang pagmamalasakit sa templo. Unang pinupuntusan natin, pagmamalasakit. Pangalawa, ang pagkamatay ng Panginoong Yesus. At ikatlo ay ang pagkaalam ng mga bagay. Walang mga tao pang pwedeng magsabi kay Jesus kung sino siya, kung sino yung taong yun, sapagkat nababatid at nalalaman ni Jesus ang nilalaman ng ating puso, mabuti man o masama. Maraming salamat at kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag nyo naman kakalimutan na mag-like, syempre mag-subscribe na din kayo. Pindutin nyo po yung bell icon dyan. At ang piliin nyo yung all para anytime na may bago po akong upload ay mano-notify po kayo. Malay ninyo, pag kayo nag-share, napagpala yung taong shinera ninyo, pagpapalain din kayo ng ating tayo. Ang akin lamang pong palaging masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Kung saan salamat Ama. I've got some burst banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye. One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie, so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send you